Okay, here we are. Hello everyone! Sa ating three ladies, good evening po sa ating lahat, especially sa ating coach na nandito ngayon na nag-guest sa ating live. So napakahalaga yung time natin today kasi mayroon po tayong mga magagandang mga maibibigay na mga tips para sa lahat na ito po ay magagamit natin sa pang-araw-araw natin, especially having an online business. By the way, ako nga pala si Ricky Linus from Philippines, isang Bisaya na nandito na rin din sa Japan, nagtatrabaho for 22 years. Ne? So, nandito na rin aking pamilya sa kabila ng ating yung mga plano sa buhay, ni mga dreams na hindi natin natutupad. Akala natin sa pagiging empleyado ay doon natin makukuha at makakamit lahat na magkaroon tayo ng house and lot, everything, ano mayroon sa atin. But doon natin na-realize after 1 decade, this is not the right life for me, the right situation. Kumbaga, kailangan natin na mag-jump in. So, nandito tayo sa digital business. I'm proud as a digital business owner. Nandito na rin tayo, kausap natin ating coach kasabay. So, pakilala muna natin si Sis, isa natin ka sister dito, si Sis Rosalie. Sis, pwede pakilala sa iyong self. Yes, thank you, bro. By the way, my name is Rosalie Sato, a single mom of three, and a full-time employee. I do this business na best na hustler income po. Yun, dahil sa business, unti-unting nagkakaroon ako ng growth at saka yung mga tanong ko sa aking sarili na dati hindi ko masagot ay nasasagot ko ng pakonti-konti. So, amazing system. Kaya tinawag ko tong life-changing solution ko. Talagang naging solution ko at nagiging masaya ako dahil dito sa business na to. So, back to you! That's all for me! Thank you, Sis Rosalie. So, punta tayo kay Sis Jorelyn. Hi, Sis Che. It's your turn. Sorry. Yes, bro. Thank you, bro. And sa anyway, ako nga po pala si Cherilyn Nakazawa sa lahat ng mga followers ni Bro Ricky, Sis Rosalie, and Coach Lynette. Ako po, asawa ko po ay Japanese. Mayroon po akong 3 anak and isang apo, proud digital business owner po. So, yon ang ano ko naman po sa akin, ako po ay dating full-time worker, but dito nung mag-start ako dito sa aking business, dahil marami na po siyang marami na pong akong natutunan at saka may konting nakatulong din po sa akin 'to. Sa ngayon dati akong full-time worker, ngayon po ay nagpa-part-time na lang po ako dahil po dito sa aking amazing business na nakatulong po sa akin na makapag-ano rin sa akin ng self-growth ko. Yun po bro. Back to you po. Yeah, thank you so much. So, medyo malamig pa yung panahon natin ngayon kaya nung nag-start kami parang nilalamig ang ating mga Nilalamig. Nanginginig. yeah. Pero dahil sa nandito ating coach na magbibigay ng ibang painit, magbigay ng Painit. fire, magiging on fire po ang lahat dahil sa kanyang mga may mga magandang mga tips niyan mabibigay tonight, mga magandang message na hindi lang para sa amin dito sa Quezon, kundi sa lahat ng mga followers sa amin dito sa aming tatlo at higit sa lahat sa kay Coach na mga followers. Coach, bago natin pagpatuloy, pwede po kayong magpakilala sa iyong self. Yours ko na guys. Thank you, bro. And mga ate, kumbawa, at sa ating mga followers, multi-streaming ito, 3 lang. So, ayan, sa mga di nakakilala sa akin, si Lynette Morales po ito, tubong Davao, so isang Bisaya po, and living here in Japan dahil isang breadwinner, umalis ng Pilipinas, iniwan yung gusto-gusto kong trabaho, which is teaching, and naging caregiver po ako ng 10 years, and office worker at the same company for 6 months. And yeah,
5 years ago, 10 taon ako caregiver na, and then kay Fukushishi. 5 years and 4 months ago, nagsimula ako nitong business kasi gusto kong mabago yung buhay ko at makaalis na sa pagiging mahirap. Ayokong pumayod, kayod every day na iba yung yumayaman. And ayan, full-time na po ako for 47 months na. Praise God for that. So yan, si Lynette po. Congratulations, Coach, sa pagiging full-time entrepreneur dito sa business na to. Magpo 4 years na sa yung pagiging full-time ni. So congratulations po. Yun po. So live namin na to is kumbaga open po ito sa lahat. Coach, pwede bang hihingi ko sa iyo ng permission na hindi lang kami dito magtatanong sa iyo, kundi bibigyan natin ng chance yung mga viewers natin na if they have a question na pwede sila makapagtanong sa through comments sa comment section po. Of course. Thank you so much, Coach. I think mayroon po mga katanungan ng ating mga sisters dito, kay Sis Rosalie or kay Sis Che. Sinong mauna sa inyong dalawa po? Ito po, ibibigay natin kay Coach. Na pwede rin din kayo makapag-share kung anong pwede may share Ikaw ko dito. muna. Ikaw muna, sis. Wala Kaya. pa prepare. Isip muna ako. Okay, sige, thank you so much po. Habang nagpe-prepare po yung dalawa natin ng mga sisters, mayroon po tayong katanungan sa ating coach dito. Coach, thank you so much sa kakatapos lang natin ng meetings. Another nuggets naman po na brainstorming or changing of ideas. So, ang topic natin kanina is about self-esteem. So, napakahalaga yun para sa atin kung paano natin bigyan ng value o tiwala sa ating sarili. Kaya yung topic natin tonight, question natin dito, title natin dito is tiwala sa sarili. So napakahalaga ito para sa ating self para especially we are doing this business. Then Coach, hindi naman sa pagiging judgmental ano po ba para sa iyo? Anong basihan mo para yung bang nagtitiwala ka sa isang, like for example, baguhan dito sa business, na may tiwala ka na siya, ito po bang tao na ito ay magiging successful or hindi? May basihan ka pa ba dyan or may something? Hindi naman sa pag-judge We don't judge people because we are helping people para makapagsimula. Of course, deciding factor ang tinitingnan natin kaya tayo may coaching call. Dumadaan ng coaching call yung tao. Because we wanna know kung ano talaga yung gusto ng tao. Ano yung meron at wala pa sa kanya. So of course, we want to see that, of course, everyone decided. Wait lang po. Na-distract ako sa aking comment na everyone decided kasi merong dahilan, di ba? So, we want to dig deeper kung bakit nga ba gustong magsimula. At gusto nating makita, meron bang something? Meron bang mga, of course, may triggers, alam natin yon. Hirap na, ayaw na magtrabaho habang buhay, pagod na, sawa na sa pagiging mahirap, ang mga ganon. Yun ang nagiging dahilan kung bakit. And of course, dapat we wanna see, pag nag-coaching tayo, we wanna see sa mga dreamers na, na meron bang something na magtulak sa kanya para maging successful? Hindi lang yung mga dahilan bakit nagsimula siya sa business. Of course, isa doon yung kanyang perspective, yung kanyang pananaw. Of course, maraming nagsimula na may what ifs, may doubts. Kasali na ang sarili ko doon. But of course, that's why when I started, niwala ko yung doubts ko, yung pag-aalinlangan at yung mga yung mga guni-guni na baka ganun, baka ganito, yung mga baka pinakawalan ko kaagad. Yung mga what ifs ay inalis na kaagad. Yung mga pagdududa at mga self-limiting beliefs na ayoko magsimula kasi wala akong pera, ayoko magsimula kasi wala akong oras, ayoko magsimula kasi wala akong, yung mga ganun So, winala ko yung lahat. And we want to see that from people na nagsimula or magsimula sa business. But of course, we cannot force them. But kapag wala sila doon, may mga nakausap tayo sa akin na I want to start coach but but blah 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 blah. Gusto ko magsimula pero kasi ganito ganyan, old story pa ang andon. But of course, we need those old stories of people for them. We want them to use that as a stepping stone for them to bangon sa buhay. Of course, lahat tayo may potential to be successful. And ang gusto nating iparating talaga sa mga dreamers, lahat naman tayo ay magsimula into something like a business because gusto nating umangat sa buhay. Pero ang tanging susi lang talaga doon, as long as you are in the right business, gaya nito,
Kapag andito ka na, ang kailangan lang dito is i-transform or baguhin yung sarili. Baguhin yung sarili na lahat ng baka hindi maging successful, baka hindi ito fit sa akin, baka hindi ko kaya, ay pakawalan natin. Kung sa Bisaya, itugway na dayo nato na para maging free tayo gumalaw sa business. So pakawalan natin yung mga baka para maging we are free to do the business. Kasi habang may balakid, habang may bumabagabag sa puso natin, ay hindi talaga tayo makagagalaw. Kaya kung meron mga bumabagabag sa ating puso, kailangan nating alisin yun, mga blockage ba, mga something na nakaharang dyan to move forward, kailangan talaga nating hindi alisin. Kung meron man, pwedeng alisin or apakan natin para mag-iba yung perspective natin. Kasi if we are staying in the same situation, in the same angle, in the same starting point, yung paningin natin sa mga bagay-bagay, kawaranay desyo. Di mo, pag tumuntak tayo sa something, kapag may inapakan tayo, nagiging nagbabago yung tingin natin sa mga bagay-bagay. So, yung mga what ifs, yung mga baka, kung hindi natin mapapakawalan, kung meron pa, okay lang yun. Instead, gawin natin siyang apakan para magbago yung pagtingin natin. Example, when you start a business, dati ang isip ko, kapag nag-business ako, yayaman ako, ganito, ganyan. Ang dami nating mga ganun, mga imagination, di ba? Kasi we see people results. Di ba? We see people's results. Pero hindi natin nakikita yung mga process, gaya ng you have to build. So, nung nalaman natin, when we started, kailangan ko palang trabahuin, kailangan ko palang anuhin. So, yung mga naranasan natin na, kailangan ko palang i-build, may mga realization. So, yung mga natin, So, kailangan lang natin siya apakan, and realizing na, pag inapakan mo pala, pag pinakawalan mo at inapakan mo pala yung mga bumabagabag sa'yo dati, ay magbabago yung paningin mo at mababago na din yung takbo ng yung direction ng buhay mo. And papunta ka lang sa kung saan, sa gusto mong marating, which is success. So everyone has potential. We all have potential to be successful. Yun ay ang sarili natin. Lahat ng kailangan natin to unlock the success ay nasa loob na natin. Kailangan lang natin i-unleash, kailangan lang natin i-unlock through disciplining ourselves. That is through the training. And be coachable. Kasi ang coach ay marami ng pinagdaanan. At makapagbigay ng inputs talaga sa'yo na ikaw lang yung susi, ikaw lang yung dahilan kung anong mangyayari sa business mo. Yun lang. Naka-mute ka, bro. Thank you. So, yun nga po, sabi ko nga kanina, medyo malamig, pero dahil sa yung may mga message si Coach na yung magbibigay sa atin na mag-warm tayo, mag-init para sa ating mga pangarap sa buhay. So, yan nga. Thank you so much, Coach. Kasi, kumbaga, nagbibigay ka ng mensahe o message sa lahat na lahat po ay may potensyal na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Na hindi ibig sabihin kakulangan sa yung bang idea, yun ang magbibigay ng kulang sa tiwala sa sarili. Bagkus ang tiwala ay pwede natin mababago yun unless na lang pag once yung bang mas palakihin natin yung mga big whys natin. Na mas malaki yung mga whys natin kaysa yung kakulangan natin ng tiwala sa ating sarili. So, yan po. Thank you so much, Coach. May mga question po tayo, mga sisters, ladies. Yes po. Meron po akong tanong. Sana pag-aralan natin ngayong gabi. Yung paano po ba magagawa yung tinatawag na yung practice self-compassion? Kasi yun is parang yun din ang natatanong ko din sa sarili ko po eh. Thank Yun you. po. Be compassionate. Ano yung saglit lang ha? Be compassionate ba yung pagkasabi? Practice self-compassion. Ibig sabihin, be kind to yourself. So, paano nga ba natin siya gagawin? Yes. For example, kahit hindi pa tayo business owner, we have to practice that. And lalo na kung gusto mo maging business owner, if you want to own a business, if you want to run a business, you have to run your life.
You have to run yourself. You have to manage yourself bago mag-manage ng business. So, i-practice na natin siya how to be compassionate, how to love yourself. One thing na lahat ay makaka-relate kahit hindi business owner is prioritize yourself. Invest in yourself. Invest in yourself. Paano mag-invest? Daming tanong, di ba? Daming mag-connect dyan. Paano mag-invest? Make time for your self-growth. Allot money para mag-grow ka. Ang investment, pag sinabing invest in yourself, equals money. I have to spend money for myself. That is equals magpaganda, magpa-beauty, magpaganda, magpaganda, di ba? Ano magbabae. But of course, that's included. That is self-love. But we want to emphasize here is, kasi lahat naman tayo aware. Gusto nating maganda, gusto nating mag-onsen, mag-ganon, mag-sauna, lahat-lahat na, di ba? But, we tend to forget, lalo na nagagambaro pa bilang employee, we tend to forget that there's so many forms of how to be compassionate to yourself, how to love yourself, invest sa sarili na mag-grow ka, na pagdating ng araw, makakasandal ka sa sarili mo, yet you can stand with your own feet. You don't need to rely to anybody else. You don't need to rely to husband or sino man yan, anak, or sa kanino man. But you can stand by your own feet sa lahat ng aspect ng buhay mo, financial, lahat-lahat. Ibig sabihin, you can do anything. I mean, you don't need to be perfect. Like, isa sa investment is make time para makapagbasa ng libro. Or kung negate mo ang magbasa, I understand you because I was like that before. Make time first naman, makinig. Kahit makinig, hindi manood. Makinig ng gaya nito, podcast, anything that can fortify yourself. Na maging healthy yung brain mo, yung heart mo. Kasi yun naman ang simula ng ating success eh. So makinig sa mga positive na mga thoughts. Kahit wag kang makinig sa mga toxins, mga toxic na mga pag-uusap, mga chismis, kundi mga positive na mga talks na mag-turn sa'yo, mag-change sa'yo into ganyan. Kasi when we are working, full of challenges, full of problems, full of stress, di ba? So, kapag andun lang tayo, mahihirapan tayo maging successful. Kaya maghanap tayo ng paraan na ma-shift tayo into something that can make us positive. Even marami tayong pinagdadaanan. So, isa pa sa self-love or form of be compassionate to yourself is breadwinners, lalo na. Breadwinners, may noise akong narinig. Breadwinners, huwag natin ubusin kung ano yung meron tayo. Magtira po tayo para sa sarili natin. Kasi hindi lahat ng oras ay kaya nating magtrabaho. Hindi lahat ng oras ay kaya nating kumayod. Hindi lahat ng oras ay kaya natin ang physical jobs. Pagdating ng araw, 5 years, 10 years, or 20 years from now, I know, mag-deteriorate na po ang ating physical body. Na hindi na natin kayang magtrabaho sa ibang tao instead of maghanap tayo ng something na makapagsandal tayo. It's really hard to look for masandalan. Kaya, habang kaya pa natin magtrabaho, build yourself now. Build something on the side like this business. At the same time, you are building yourself. Bakit? You can create millions as I did and am doing. I am creating millions. But those millions, nauubos po siya. Why? Ating family nakasandal sa atin, nauubos po siya. Pero, one thing that I can assure you, hindi ka mauubos. Yung nangyaring ikaw, yung nabuong Cherilyn, yung nabuong Rosalie, yung nabuong Ricky, in creating those millions, and yung nabuong Lynette na creating those millions, ay hindi po nauubos. Instead, mas lumalaki ako, realizing that when I'm earning million, I have to allot for another extension of investments para magkaroon ako ng money machine that I don't need to work lifetime. Na kahit natutulog ako, kahit nagta-travel ako the whole year, meron pumapasok na pera na hindi na ako namumroblema. Hindi lang labas ng labas, kunting labas, maraming pasok.
So yun ang money machine. And building that money machine will take years. And in here, in this business exactly, ito po yung ginagawa namin. We are building the money machine. That is ourselves. And then, pag na-build tayo, we can do the income streams. Ne? So, magagawa lang natin yan kapag fully built na tayo. So, that is, how can I describe how to be compassionate sa ating sarili? Maraming forms. Yung mga basic, hindi ko nasasabihin kasi aware naman tayo doon. So, number 1, gusto kong emphasize, invest in yourself. Yun lang po. Pasensya na. Thank you so much, Coach. Thank you so much, Coach. Thank you so Cherilyn, much, Coach. maganda yung question mo na yun, nabigyan ni Coach ng magandang kasagutan din. Kasi yun din, kumbaga, part din sa ating pag-build ng self natin, na kumbaga we are preparing sa ating pagiging successful na we are deserving. Ne? So thank you for that question, and Coach, thank you so much sa kasagutan. Thank you po. Then Sis Lucely, may mga question o may question po kayo? Yeah. Yeah, Ako talaga, Yeah, go ahead, sis. thank you, bro. Ako talaga suffering for emotional. Nung pumasok ako sa business is talaga very emotional ako at saka yung anxiety ko hindi ko talaga maano. Then doon ako nag-focus. So yun nga mas naintindihan ko yung yung huwag kang mag-invest sa wrong people. Kaya masarap talagang mag-invest sa mga right people. So suffering for to create yung sarili mo at saka yung kung paano mo gagawin, doon ako kasi life is so unpredictable, yung parang unpredictable. Yun nawawala. Unpredictable. Kaya be prepared talaga. So hindi ako naging prepared doon. At saka yung pinokus ko yung sarili ko from the present, from now, yung ako yun. So Coach, ang question ko is so many na katulad ko na creating or suffering sa self-esteem talaga. Ano yung mai-advise mo or maano kasi ako I'm connecting yun nga dati I'm connecting na talagang kahit na pagod ako, wala akong time, wala akong but I create talaga. I create na makinig sa mga words mo even though na nananahimik ako. I'm focusing on myself. So ang question ko, paano nila makakapag-create din sila for suffering the self-esteem? Yung small step na paano ang first step na dapat gawin. Yun, Coach. Thank you, Ate. And before answering that, I want to acknowledge that sabi mo, nananahimik ka, you are just learning. One of the best ways to really learn and absorb things is to just listen completely. Based on experience, mas na isa sa buhay yung mga nananahimik and then grasping those learnings, hearing those stories of people and learn from that. Kasi ako basically, I learned, sabit na po ha. So, kasi ganun din ako eh. I really love listening. Bihira lang ako nagsasalita when I started, ne? When I started. So, kaya one of the great things to learn, to really absorb, to embody things is to be silent, sit there and absorb things. Ne? So, walang interruption ba? So, go ka lang ng go and then may time ka magsalita. Yun ang maganda, ne? And then, okay, let's go to your question. Ano ang masasabi natin sa mga nakaranas ng mga ganong feelings of anxiety or ano man yung level, discomfort
I would like to say discomfort kasi when we started something like business, are you referring, ate, sa mga nagsimula na? Sa ano, hindi pa nagsisimula. Hindi pa, okay. So, general. So, either nagsimula ka na, okay, go muna sa nagsimula. Pag nagsimula na tayo, it's new to us. So, it's may discomfort talaga. It's normal. So, we have to acknowledge that. And you have to connect to your mentor, to your coach, para ma-solve talaga yung nararamdaman mo. And kung hindi pa naman nagsimula, so, you have to remember that ikaw lang yung only variable to change everything in your life. If you really want to change, to get out from that kind of lifestyle that where you are right now, you have to acknowledge na, you have to be aware na, oh, hindi na to maganda nangyayari sa sarili ko. And I am the only person that can change, that can get out, have the ability to get out from that situation. Walang makakaalis sa'yo. Walang pupunta sa'yo at gaganyanin ka doon, aalisin ka sa buhay naman at meron ka, nandoon ka. So, kailangan mo talagang i-love ang sarili mo kasi walang ibang makakaalis sa'yo dyan. So, paano? By simply thinking of something what you love. Example, ako, I love onsen, I love dagat, I love nature. So, maghanap ka ng paraan para make time ka for yourself. Mas small steps lang kasi it's really hard to think of big steps. So, one step at a time. So, hindi pwedeng one week ay wala kang pahinga. Kasi si God nga nagpahinga na nga, di ba? Tayo pa kaya? We are God's creature. So, we have to acknowledge that. We have to be aware na kailangan natin ng pahinga. So, make time, magpahinga, and then mag-relax sa pamamagitan ng doing what you love. Going to salon, for example, ganyan, massage, or depende sa atin. And of course, hindi natatapos doon. Kasi if you are working for that change by yourself, it's really hard to sustain. So you have to surround yourself with positive people, with people who are into something like business. Because if you are seeing those people gaya namin, kahit may mga negative na nangyayari, may mga karanasan kaming negative, we don't dwell in there. We don't live. Hindi kami nakatira. We don't pause for long in there. Instead, we are just dumadaan lang kami doon and get something and appreciate that negative na pangyayari and be thankful na, oh, this is an opportunity for me to grow. I needed this. I need this. Have to face this. So, kung makakita ka ng mga ganong tao, mag-permeate yan sa'yo matakdan, mahahawaan ka. And that hawa must be continuous. So, ibig sabihin, you must be surrounded with a community. Soak yourself in a community na positive. Kahit may negative po yan, kasi tao lang po ang mga iyan. May tao lang po kami, example kami. Tao lang po kami. So, may mga negative na mga karanasan, iiyak, may mga moments, mga drama moments, but it's not forever. It's easy for us to get out from that and shift into a success mindset. So, connect talaga. Network with people na makahawa sa pagbabago ng buhay mo. So, yun lang po. Thank you po, Coach. Okay po. Sis Rosalie, okay. Yeah, thank you so much. So, tama yung habang nagsasalita si Coach, na sabi ko, it's easy to do, kumbaga na habang nagsasalita si Coach. Pero kung talagang i-apply natin sa sarili natin, tama yung na it takes time talaga na mabibuild natin yung self natin, kung anong makakulangan natin sa sarili natin, especially kung kulang tayo sa disiplina sa ating sarili. Na napaka-importante sa atin talagang himayin, especially pagdating sa ating emosyon, na yun ang pinakamahirap sa ating sarili, na yung bang emosyon na yun, yung nabanggit ni Sis Rosalie, yung anxiety, isa din yun na magbibigay na yung bang low self-esteem tayo, na kumbaga malulubat tayo, na instead na magiging yung bang positive tayo palagi para po yung self-esteem natin is talagang tataas, mag-high siya para po magawa natin ating business. So para sa ating lahat talaga is yung pinakahirap ko yung emosyon talaga, na pinakalaban is yung self natin. But since yung nabanggit mo nga, Coach, malaking tulong yun na makapagbibigay sa amin na we need to connect the positive people,
na mag-lift off sa atin na para po ay talagang magiging positibo tayo, magiging malawak yung pananaw natin sa ating buhay, na we don't connect to negative people, na yun po ay magbibigay sa atin ng magpa-hold back na hindi naman ibig sabihin our friends is kumbaga masama silang mga friends, bagkus nagkaiba lang tayo ng yung bang gusto marating sa buhay natin, na but darating yung time na balikan din natin sila. Kasi sila din ay kumbaga kung ano mayroon sa atin, ang ating purpose natin dito is makatulong sa ating kapwa, na makapag-share ng opportunity na magkaroon ng pagbabago din ang buhay din nila. So hindi naman dito kumbaga about sa business natin na i-invite natin ang bawat isa sa mga friends natin, kundi tayo po ay nag-share na magbibigay po tayo ng permanent solution sa mga permanent problems natin. Thank you so much, Coach, sa magandang mga kasagutan po. Sister Ellen, may share ka po? Especially sa yung tanong mo kay Coach kanina. Anong pwede doon na may apply mo sa self mo na malaking tulong po? So, yung kanina nasabi nga ni Coach, yung be kind for myself, ne? Kasi nga, kasi nga, di ba, hindi talaga natin maiwasan na minsan magkakaroon ako sa akin na lang po nagkakaroon ako ng pagkakanega minsan po, ne? Yung ibig sabihin na pagkakanega, yung may pagkatamad, dumarating yung time yun, lalo na sa kondisyon ng katawan natin, lalo na sa mga babae. Nagkakaroon tayo ng mga kondisyon na hindi natin maintindihan. Doon darating yung emotion. Tapos, sa part ng business na to, nag-aano tayo, nangangarap tayo ng ganong kalaki. Then, gusto natin kunin yon. Gusto natin makamtan yon, pero hindi pa sapat. Yung chikara, di ba? So, yung kumbaga may trabaho ka, tapos yung business mo, hindi mo magawa na suportahan yung business mo dahil yung may trabaho ka. So, ang gagawin mo, kailangan mo magambara sa trabaho, di ba? Then, hindi mo rin magagawa yung trabaho mo kung puro business lang ang inaasikaso mo, di ba po? So, kailangan talaga, yung self mo, yung kailangan maging aware ka sa sarili mo. Maging aware po. Kasi yun ang nagiging ko ngayon nagiging learn ko na hindi ko dapat mangarap man ako. Nakuha ko na yung first stage. So, kung gusto ko pa yung susunod, pero trabahuin ko muna, mayroon pa akong dapat trabahuin na hindi ko mapapabayaan yung business ko, kasi dumarating yung point na mapapabayaan ko yung business ko, natatakot ako doon. Kaya kailangan control yung sarili. Lahat ng part ng pag-iisip, puso, lahat 'yon iko-control. Yun po ang naano ko ngayon, dahil marami pong bagay na dumaraan ngayon Kaya kailangan yun i-control lang. Lalo na yung emotion, yung mindset talaga tsaka yung sa self-discipline talaga, na yun dapat is talagang kailangan na magkakasama yun, na wag maapektuhan yung trabaho mo, wag maapektuhan yung business mo. Kailangan sila, yung magkaano lang po talaga, yung ang tawag dito, yung magka-balance. Yes po, kailangan may timbangan tayo palagi. Yun lang po. Maraming salamat po, bro. Coach. Thank you so much, sis. Coach, mayroon kang
doon sa Yes. kay Sis Kaya Cherilyn? pwede mag-add ka pa doon? Yeah. Go ahead po. Oo, Opo. about sa sinabi ni Ate Cherilyn, I feel you. And gusto kong i-share, hindi para kay Ate Cherilyn, kundi para na sa lahat ng nagsimula at ginagawa na yung business. When I started, overwhelming. At the same time, it's too good to be true kasi ang laki ng income eh. Mm. Di ba? Yung, alam mo Mm. yung tipong hindi umabot ng 20 lapad yung income mo at sanay ka na doon. Tanggap mo na yon. And yung sa sistema mo, yung psychological wallet mo ay gano'n na lang. And then bigla kang makakita ng yung potential ng business na parang times 10, times 100 sa income mo. Parang overwhelming, exciting, yung alam mo yung mixed emotion. And then you want to reach that, and then you want to grow faster, and then alam mo yung gigigil ka, alam mo yan? But unfortunately, you cannot just do that. You cannot just exert everything that you can, because you have to sustain. You have to do your job to sustain your business. So yung ginawa ko, I just made myself, I was just, parang sabi ko lang, okay, huwag mong isipin, Lynette, for 1 year ang income, just do your business, just earn. Ganun ang mindset ko po, to be honest. And masaya ako to the point of, hindi ako kailanman na-stress sa trabaho ko. And isa din yan sa natutunan ko sa coaching, sa book ni, sino to? Daniel Ali. When you started something, lalo na business, you're building your business, you must train yourself to be happy every day, to be excited with the result, that one day you'll have the freedom. Your real life will be balanced. Because when you are building your wealth, when you are building your money machine, your life will never be balanced. Don't expect balance because you are working to be balanced. At kahit yayaman ka, hindi maging balanced because at some point you have to sacrifice something for you to elevate your here. So that's life. So kaya every day I was just so excited sabi ko, oh my God, kahit may mga tamad, kahit may mga pasaway, kahit mga dati na i-stress ako, kahit dala-dala ko sa bahay yung stress ko sa mga kasama na ayaw mo, yung tipong, ikaw tatawlin ka na lang, tapos na yung trabaho mo, pero ka kasi you want to cover up their katamaran mo yan. Pero hindi na ako nai-endure na since may business na ako, kasi I am always excited and focus my heart and mind that I have my business, that one day aalis na ako sa company na to, hindi na kita makakasama, hindi na kita makikita, and because my business stable. So one day, within 5 years, sabi ko, I'll have the freedom na tinatamasa ko, na tinatrabaho ko ngayon. Kaya hindi ako nai-imbir na sa kanila. Hindi ako nai-stress. Financial, okay. Just do your job. Because this job, maggambaro ako ngayon, masaya ako kasi ito yung leverage ko. Ito yung ginagamit ko to build my wealth. So, bakit ako mai-stress? Bakit ako mai-stress sa inyo? Hindi naman kayo yung boss ko eh. Andiyan kayo, tamad kayo. Sige, forever tamad ka. So, ano yung buhay mo? Ako ngayon, nagagambat din. Pag-uwi ko ng bahay, kahit antok na ako, pagod na ako, nagigengki ako because I'm happy. Building my own money machine. So, yun ang energy ko po. Since day one, hindi ako naiimbir na, hindi ako napapagod sa paggagawa ng business. But at some point, sa raramdaman ko, parang nakakatamad, ayaw kong gawin. Alam ko naman kung anong resulta kung hindi ko gagawin. Kaya kahit ayaw kong gawin, I showed up for my business. Because I know, we always reap, we always get the consequence of our daily doings. So that's why I commit, I ground myself. Commitment means do it whatever it takes. Pagod ka? Do it anyway. Ayaw mong gawin? Do it anyway. Pagod ka na? Do it anyway. Show up. Ayaw mo? Show up. Ganun lang. That's what I did. That's why after a year, stable yung business ko. Because I fight for my business. I have that faith in my heart. I have that since day one. That's why I discipline myself since day one. Kasi wala namang magagalit sa akin eh. Hindi gaya sa inyo ngayon, may coach, ay guys, relax, may nagaganyan, di ba? Wala ako eh. So, I have to tell myself, huy, huwag kang tamad. Magka-compound yung katamaran mo. You will reap. Yeah? Kaya, yun lang sekreto ko. Be excited, be happy. Huwag mong isipin yung mga pangyayari ngayon nakakapagod. Nakakapagod talaga. Kung hindi mo harapin yung pagod ngayon, mas mapapagod ka tomorrow. Yan lang po. Yes po. Ay, sorry. Thank Thank you po. Thank you so much. Sister Lynn, hindi ka nagkakamali na makapag-create ng live na to ngayon. Kasi Hindi yung po. nandiyan si
Philippines na nagbibigay ng magandang ano sa atin na hindi lang para sa atin tatlo kundi para sa lahat natin ng mga viewers. Konting katanungan natin coach kay Sis Rosalie. Bigyan natin ng ano. Sis, ano tawag dito? Alam ko, nakikita ko kasi yung improvements mo sa habang nag-start ka din until now. Malaking pagbabago kasi. Alam ko naman din kay Sis Cherilyn ganun din eh. But nakikita ko doon kay Sis Cherilyn, kay Sis Rosalie, na yung pagsisimula nito nakita ko yung live niyo ni Coach ngayon, malaking kaibahan. Masasabi mo ba na malaking impact itong business na to sa pagbe-build ng self mo na talagang yung bang may nag-i-improve talaga? Yeah. Thank you for the nice question. Yes, 100%. Naging ano talaga. Kasi dun sa ano, yun nga, I'm struggling for emotion. So, nag-focus ako. Nag-focus ako kung saan ako nag-i-struggle or nag-create ng ano, yung kung saan ako na-stuck. Yun. Then, nabasa ko doon sa libro na you become what you think. Kaya yun yung naano ko. So, nabasa ko din doon, ang human being nga ay napaka, ano talaga, nagpo-focus sa future. Nakakalimutan natin ang present na dapat tayo ay maging masaya sa present natin. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, ay dapat maging masaya tayo. Tapos nagre-regrets tayo sa ating ano sa ating past na nagkakaroon tayo ng pain na yun yung nagki-create sa atin ng bigat na magbago. Yun yung inano ko. So focusing on the present, then ano continuous learning at saka ano mag-create ako ng yung talagang something na saan ako at saan at kung saan ko ipo-focus para mas magaan ang ano daloy ko everyday. For being ano at ano a woman talaga, hormone is very struggle for us. Yung ano cortisol na na natural natin na ano yung parang nagbibigay sa atin ng stress. Kahit gusto nating kontrolin, hindi natin makokontrol. So doon ako nag-focus na paano makokontrol yun para hindi yung parang hindi maging mabigat sa akin everyday. So I'm continuous learning kahit ayaw ko, ginagawa ko, then exercising and nag-fasting ako. I'm fasting na it's hard na mag-fasting. Kung basta may time siya at saka ginawa ko 5 days. Hindi na ako makain ng 8 hanggang 12, then 6 hanggang 24 hanggang alas 12. Para mas mas yung awareness ko kasi kulang ako sa awareness. So I need that para maging mas aware ako sa sarili ko at magkaroon ako ng focusing at mawala yung mga negative na naiisip ko. Ayun yung nagpapaano sa akin, yung pala ang nag-create sa akin ng bonggang-bonggang napaka-emotional at na-stuck ako at daming-dami na ng problema. So I'm focusing in the present and happy for what I'm doing right now and parang mas naging ko sa learning at saka hindi lang sa learning sa book but on the people na nasa paligid ko. Kaya I'm situate na talagang for the right person, pag hindi nagko-contribute sa akin ng progress yun, so let it go and ibang way ako. But I'm not saying na supladita or something for a negative na doon sa person na yun. But inaano ko lang, pinoprotektahan ko lang because I want to create a new one. Yung bagong ako. yun po. So I'm keeping silent and keeping learning,
Then i-share ko yung kung ano yung natututunan ko. Yun lang ang naging ko, focusing on the present and be happy for what I am right now. Yun lang po. Thank you. Back to you, bro. Yeah, thank you so much, sis. Kasi yun nga, bago natin talaga marating yung success, yung mga ginagawa natin ngayon, nabanggit ni Coach, din kay Sis Rosalie, kumbaga nandun sa in-between, from origin to destination, na nandun tayo sa gap, na kung talagang ini-improve natin yung mga kakulangan natin sa buhay natin. Kasi ang success natin dito, hindi tayo nagpo-focus sa success. Kumbaga, we are enjoying kung ano man ginagawa natin. Enjoy the process and trust the process. No? Na yung mga reward sa atin, yung mapagiging successful, kumbaga given na yun eh. So base po ito sa mga base po ito sa nakikita ko sa kay Coach na habang pinoprocess niya yung pagiging successful is nag-i-enjoy siya. Even though nandiyan pa siya sa pagiging full-time job before, na hindi siya, mas lalo siyang ginaganahan na magtatrabaho kasi through by learnings dito sa business na ang business na to ay nagbibigay sa kanya ng more energy na magiging positibo sa buhay. So lahat ng mga sacrifice dito is kumbaga may payout eh. Kumbaga yung mga ginagawa natin dito is kumbaga yung bang may good return, na lahat ng pagsisikap natin dito, paghihirap natin dito, ano mang ginagawa natin dito, this is the part of success. Na mga failures natin give us a lesson, na hindi tayo magiging happy sa buhay natin kung magiging successful lang tayo about the money. Kundi the sweetest reward sa ating buhay is to overcome the pinaka-worst obstacles, trials sa buhay natin. Pag once ma-overcome natin yun, doon natin maranasan yung the sweetest reward, ang pagiging successful dito sa business, na magkaroon tayo ng long life, happy life, katulad sa kay Coach ngayon na naranasan na niya. So, as dito pa sa business na while binibuild ko pa rin yung self ko, challenge ko din yung self ko na mas bitter yung mga wise ko kaysa yung mga struggles na naranasan ko ngayon. Na pagiging yung bang hirap na mayroon ako ngayon, mas lalong mas mabigat yung mga reason why ko kung bakit nandito ko sa business. So nakaka-inspire yung message din ni Coach na makapagbibigay din sa akin na ma-adapt ko yung energy na kung ano man ma-trials ko na mayroon ako ngayon is kumbaga masasabi kong wala pa yata yun sa kay Coach na sa kanyang naranasan. Kasi kung anong naranasan natin sa buhay natin, yun po ay magdedetermine sa ating pagiging successful. That's why nandyan ang ating living proof na si Coach po. Coach, thank you so much. So bago tayo magpatuloy, mag 1 hour na tayo, i-acknowledge natin mga viewers. Sila, alam kong mas lalong na-energetic sila ngayon kasi nagkaroon sila ng magandang message or ni Coach. Sis Jeng, hello. Kung bang po, usok sa malista po, Coach. Thank you po sa always. Thank you din sa ating mga co-business owners. Thank you so much. Bumabagabag. Parang bumabalintong. Thank you so much, Sis Jeng. Sis Cynthia, good evening po. Magandang gabi. Ayun na, good evening. Magandang gabi pa po. And Sis Javi, hello po. Thank you so much for your time. Din kay Sis Juliet, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you sa inyong oras. Din kay Sis Arlene, hello, good evening po everyone. And Coach Sia, thank you so much sa ating mga viewers. Wala ba kayong mga katanungan dyan? Mga katanungan. So, yan po. Thank you so much sa inyong mga magandang tanong. And din of course, kay Coach, nagbibigay sa atin ng inspirational talk, tama pa. Nag-i-inspire sa atin na kumbaga may challenge tayo sa lahat ng mga pagsubok na mayroon tayo. Na pinakakalaban natin sa atin is yung self talaga natin kasi hindi naman natin kaya, kumbaga hindi natin i-compare natin yung self natin sa iba kasi kanya-kanya po tayo ng mga napagdaanan sa buhay, but we have the same direction na magiging successful. Coach, mayroon kang mga last message po para sa ating mga dreamers? Hi, dreamers! Are you still dreaming? Let's live your dreams po. Nawala na aking heart. Ayan, love yourself.
So, yan sa mga naghahanap ng business, pagod ka na sa kakatrabaho ng ilang taon or ilang dekada. So, malamang hindi lang pagod 5 years or 10 years from now. Kaya kung ikaw naghahanap ng plan B, you have to start your business while kaya mo pang magtrabaho, kinakaya mo pa ngayon, kaya pang magambaro, kaya pang kumayod. Simulan na ang business. Huwag mong sukuan ang sarili mo. Kasi ang business, kahit mahirap, kahit hindi man siya easy i-build, but this is yours. This will be yours forever. You can build your financial peace or financial freedom within 5 years. Kung tatrabahuin mo ito, kung gagayahin mo kami. Basta wag mo lang sukuan kasi in creating something, may process yan, parang gestation theory. Hindi lalago yung business natin kaagad without hindi dadaan doon sa process. Lahat tayo process. Parang tayo ngayon, hindi tayo naging agad, ganyan tayo ngayon agad. Hindi tayo pinanganak. Di ba, baby, nag-grow tayo, hindi pa tayo makapagsalita. Hanggat natutunan natin lahat. So, ganun din ang business. Ipapanganak ka. The moment you started your business, kakapanganak sa'yo. So, kailangan kang alagaan ng nanay hanggat lumaki. So, ganun din ang business. So, may process po siya. May gestation. Dadaan siya sa gestation. So, kaya kahit hindi mo man siya ma-figure out, just let us help you to figure out things kasi dumaan na po kami doon. Kasi, yung pangarap mo, hindi dapat yan pinapangarap lang. Hindi lang pinagdadasal po yan. Tinatrabaho po yan. And we would love to be an instrument to help you get out from that kind of lifestyle na meron ka ngayon. Na ako yung ka na lang ba? Na umiikot na lang doon sa hirap, laging kulang. Kaya let us help you. Let us be the channel of change in your life. That moment of decision for you to change your life, we will help you for you to be one of the individual na kailangan for us to be able to do this movement of change, lalo na dito sa Japan particularly kasi we want to mentor, coach people na nami-meet namin in person. See you inside kung saan mo makita ang live or replay na ito. Kung nakashare man ito, doon kayo mag-contact directly and gagabayan ka po namin step by step. And you must be willing to take that step by step po. Wala pong shortcut sa pagyaman. So let us help you na yayaman ka gamit ang iyong gadget, iPad, and Wi-Fi. Nagbabayad ka naman lang. So pagkapirahan na po yan. See you inside po. God bless. Yeah, thank you so much, Coach. Thank you po, Coach. That's it for tonight. Salamat po sa inyo, So, thank you so much sa lahat na nakapanood nito at saka makapanood pa. Alam ko itong message ni Coach ngayon is nakaka-inspire. So, ito po ay para sa lahat na yung bang gusto din magkaroon ng pagbabago sa buhay katulad sa amin dito, sa aming tatlo. Maliban na lang kay Coach kasi kami dito is binibuild pa ng business namin na susunod kami sa mga yapak ni Coach. Yes po. Geraldine and then Rosalie, thank you so much. Yun lang po. Thank you so much po, Coach. Thank you so much, Bro Ricky and Sis Rosalie. Thank you. Thank you, everyone. Thank you sa time niyo. Coach, maraming Ay, salamat. walang heart. Nasa puso. Nandito sa puso. Thank you so much, everyone. Hello. Thank you. Thank you so much po. Arigato, Good night, everyone. everyone. Good night God po. bless.